So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hindi na po nakatiis na magsalita ni Commodore J. Tariela regarding nga po kay Sara Duterte pagdating sa pamumuno ng bansa. So, sabi nga po ni Commodore J. Tariela na hindi po kakayanin ni Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi nga pro-China. Okay. So ngayon, tingnan nyo to ha. Okay. So ito, nakita natin to from Billionaire Channel. Okay? Sabi dito, no, hindi kumbinsido si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na kakayanin ni VP Inday Sara Duterte na maging Pangulo ng Bansa, lalo na pagdating sa usapin ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat daw ang maging pinuno ay yung susunod sa yapak ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa panggigipit ng China. Ang detalye sa agenda, bla bla bla. So ngayon mga kababayan, tinan ninyo ha. Okay. Actually, no, hindi lang naman pagdating sa West Philippine Sea palpak si Sara. Actually, sa lahat ng bagay. Okay. Ang tanong ko nga sa mga DDS, ano na ang nagawa ni Sara sa buong Pilipinas? Well, sa Davao, dynasty yan. O, yung mga taga Davao, malamang may masasabi. Pero sa buong Pilipinas, ano po nagawa ni Sara? Bilang vice presidente, palpak. May impeachment trial siyang paparating. Bilang deputy secretary, palpak din. 'Di ba? Oh, yung PhilHealth ng mga teachers hindi nabayaran. Ang laki po ng backlog sa classrooms. 'Di ba? Pati pag-ibig hindi rin pa nabayaran ng mga teachers. O yung ghost employee pa ng DepEd. So walang nagawa si Sara Duterte sa buong Pilipinas. Kundi kasi doon. Kasi ganito doon. Pero by the way, mga kababayan, no, obvious naman po talaga na si Sara Duterte pro-China. Kahit sabihin pa ng mga DDS na kung ano-ano pa dyan, pro-China po si Sara. Diba? So ang point nga natin dito, no, nakakatawa sa mga DDS, mga streetways, no, na dahil sa pagiging bobo nila, sa pagiging Duterte fanatic, sila mismo nagiging pro-China na rin kahit alam nilang mali. Dalawa po yan eh. O so mayroong ibang mga DDS, nagiging pro-China na lang. Tapos meron namang mga on denial na lang. O eto kayo. Diba? Dalawa yun eh, diba? Kaya ganun. So, so diba? Yung iba po dyan na mga DDS, sasabihin na lang na hindi naman pro-China si Sara eh. O ito lang ang dapat gawin. Dapat makipagkasunduan na lang tayo sa China, baka magkagera. Ang tanong nga dito mga kababayan, ang tagal-tagal niyo nang sinasabi na magkakagera yung Pilipinas at China dahil sa ginagawa ni PBBM. So nasaan yung gera? 'Di ba sabi pa nga ni Sas Bakla na magkakagera na nga daw po sa 2023. So nasaan yung gera, Sas? Wala ka nang ina ka talaga, no? So by the way, mga kababayan, ito po yung report ng Billionaire Channel para gets natin. Kasi ito, no, papayag ba tayo na magkaroon tayo ng pro-China na presidente ulit? Doon pa lang katangahan na pag ginawa pa natin yun. Oh, sige, continue. Coast Guard Commodore J. Tariela na kakayanin. Matagal Ito na pala. Hindi kumbinsido si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na kakayanin ni VP Sara Duterte na maging Pangulo ng Bansa, lalo na sa pagdating ng usapin ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat daw ang susunod na pinuno ay susunod sa yapak ni PBBM sa paglaban sa panggigipit ng China. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Actually, no, ito lang, no. From 1987, mula po nung naging presidente si Cory hanggang ngayon, dalawa lang po talaga yung presidente na naging pro-China. Si Gloria at saka si Digong. Oo. Naalala ko yan kasi kahit paano mga kababayan, no, si Ramos doon, naalala ko yun eh. Si Ramos mga ka-streetwise, no, kahit paano, nung may pagbabanta na po yung China na sasakupin na nga po yung parte ng West Philippine Sea, gumawa na paraan si Ramos. Di ba, panaligiran niya ng Air Force yung West Philippine Sea. O, di ba? Tapos si Erap naman mga kababayan, naalala ko rin po noon, siya po nagpadala ng BRP Sierra Madre.
Actually, maraming barko dapat yung isasadsad ni ERAP dapat eh. Yun nga lang, nag-EDSA 2. Isipin nyo kung hindi po nag-EDSA 2, malamang hindi lang po Sierra Madre. Hindi lang po BRP Sierra Madre yung nakasadsad po sa West Philippine Sea. Madami pa dapat. Oh. Tapos no si Pinoy, actually Pinoy doing a great job para po ipagtanggol po yung West Philippine Sea. Tandaan po natin si Pinoy din po yung nag-file po ng kaso sa UNCLOS. Oh, tapos si PBBM ngayon. So dalawa lang po talaga. Si Gloriang Bansot at saka si Digong. Oh, nagpahirap sa Pilipinas. Diyos ko. Okay, continue. Ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Sa usapin ng West Philippine Sea, tameme kung ilarawan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela si Vice President Sara Duterte at ang ama nitong si FPRRD huwag umanong tularan ang hindi pagtugon sa incursions ng Chinese Coast Guard. Actually, nagiging polite pa nga si J. Tariela dito kasi ang sabi lang ni J. Tariela, tameme. Pero in reality, mga kababayan, hindi po sila tameme. Sumusuporta po talaga sila sa China. Di ba? For the record, we do not want war with China. China is a good friend. Sa nakaraang administrasyon, Ang daming nabudol dito mga kababayan. 'Di ba? Naging warmonger nga po dito si Digong, no? Na binalot niya po sa takot ang sambayan ng Pilipino. Bukod po sa tukang, tinakot din po ni Digong ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng giyera. 'Di ba? So, ganyan eh. Ayan ang paniniwala natin ng mga Pilipino eh. Kapag pumalag tayo sa China, magkakagera. Antindi na nga po ng palag ni PBBM, yung weak leader. Di ba pinalagan na po yung China, nagkagera ba? Di ba? It's fucking bullshit, no? downplayed at limited umano ang reported aggression sa West Philippine Sea. From 2016 to 2022, 3 insidente lamang ang naisa publiko nung nakaraang administrasyon. The first one, of course, was the FB Jimber incident. No? At hindi gobyerno ang nagsa-publiko nito. Mga mangingisdang Pilipino mismo ang pumunta sa mga media reporters para ilahad ang kanilang na-experience dito sa pambabangga ng China. No? And ang sabi nga nila... Ngayon nga pala, no, naalala ko tuloy si Kapep. Naalala ko si Kapep ng ABP, ang bumbero ng Pilipinas. Isa po ito sa, matinding advocacy po talaga yung pagsuporta po natin sa West Philippine Sea. Walang nga kayo, hindi nyo binoto eh. Actually, sa totoo lang, no, sa kada buwan, sa pag-YouTube ko nga po, million po nanonood po sa atin sa channel po na to. Di ba? Ba't di nyo binoto? Sayang. Nalala ko lang si Kapep. Shoutout sa'yo, Kapep. Shoutout sa'yo. Were left to die. When that news reached to Malacanang, it was downplayed by the government. Kaya ngayon, Yun naman, di ba? Sabi ni Jay Tariela, mauulit po kasi mga babayan. Di ba? Sabi ni Jay Tariela, nung panahon nga po ni Digong, ang daming insidenteng nangyari. Pero 3 beses lang po nagkaroon lang po ng report. At yung 3 beses po na yun, report pa po ito ng mga fishermen. And then, ang nangyayari pa, pagdating pa sa Malacanang nung panahon ni Digong, dina-downplay pa. Baka walang iya talaga ni Duterte no salot sa Pilipinas to eh. Pati kayong mga DDS, salot din kayo sa Pilipinas eh. Hindi po, wala pong nasa tamang pag-iisip bilang isang Pilipino ang susuportahan ng China dahil sila po ay DDS. Di ba? Kabubuhan po yun. Ang laki-laking kabubuhan po nun. Nagiging pro-China kayo dahil pro-Duterte kayo. Ang tanga-tanga ninyo. Ang tanga-tanga ninyo. Hey! Aanan ni Tariela ang kritisismo, provocative ang taktika nilang i-report ang anumang galaw ng China within the Philippines' exclusive economic zone. Ang importansya raw ng transparency, awareness drive na may bansa gaya ng China na walang respeto sa international law. Dagdag pa ni Tariela, dapat tigilan na ang pagdawit sa Estados Unidos sa territorial dispute ng Pilipinas dahil kahit sino pa man ang umupong US President, walang kinikilalang world power ang China.
Ang usapin ng West Philippine Sea goes beyond politics, goes beyond social needs. Ang issue natin dito that is being challenged here is our identity as Filipinos. Ilang beses ko nang sinabi, ang ating kalayaan, ang independence natin, utang natin itong lahat sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay dito. If we're going to remind Filipinos about our historical past, about our sovereignty and fight for independence, naiintindihan ito ng ordinaryong Pilipino. Matatandaan na noong 2020. Galing talaga ni galing talaga ni Tariela, no? So kasi mga babae na medyo ano lang, no? Kasi ngayon kasi mainit po talaga yung usapin sa impeachment trial ni Sara. So medyo nakakalimutan po natin na mayroon pa tayong ibang problema, no? Ito nga po yung West Philippine Sea. And by the way, no, yung ibang ito kasi sabi ng mga DDS, no? Kasi ako mahilig po ako sa Facebook. Mahilig po ako magbasa ng mga comment pati mga trolls, no? Obvious naman mga trolls yun eh. No? Ngayon po, hindi po kumakabit yung troll farm ni Digong. Pagdating nga po sa impeachment trial ni Sara, ang dami nila sinasabi, no, na inuuna pa daw po yung impeachment kaysa doon sa pagkain, sa infrastructure, mas inuuna pa yung impeachment sa flood control, hindi po kumakapit. Sa wakas, no? Kasi dati kasi mga kababayan, no, kapag nagkaroon po ng propaganda yung mga troll farm, kumakapit eh. Pero this time po, hindi po kayang kumapit. Kasi po, mas malakas po yung panawagan ng taong bayan pagdating po sa accountability. Okay? So ngayon, ang point natin dito, mga ka-streetwise, no? Isa po itong usapin po ng West Philippine Sea, isa po ito na dapat po na hindi po natin kinakalimutan. No? Kasi po tandaan po natin, no, na kapag si Sara po naging presidente, babalik po tayo sa dati. Papayag ba tayo noon? Tanga ba tayo katulad ng mga DDS? Kaya, anon talaga, that's politics, no? Pero by the way, no, ang gusto kong itanong po sa inyo, kasi sabi nga po ni Jay Tariela, dapat po, ang susunod daw po na presidente, yung itutuloy yung magandang ginagawa ni PBBM sa West Philippine Sea. So, sino yun? Sure naman ako hindi si Sara yun. Sure din ako hindi si Jaime yun. So, sino ba? O, si Tulfo ba yun? Si Rafi Tulfo ba yun? Si Lenny, oo nga pala si Lenny. Si Lenny, oo, kasi nung naalala ko nga po nung election, yung ginagawa po ni PBBM ngayon, ayan din po yung plataforma ni Lenny nung 2022 election. So sa tingin nyo ba, kayo, ito gusto kong tanong sa inyo eh. Kasi bukod kay Lenny, wala na ako ibang maisip na winnable, na winnable. Diba? Si Gibo, okay naman si Gibo, pero ang tanong ba, winnable ba si Gibo? Diba? So, ayun ang point natin. Si Lenny po talaga pinakamalapit na winnable. Yung pwedeng malakas ang chance ang manalo. So, ang tanong natin dito, kayo po ba, no, na taga-suporta ni PBBM, no, sino ba sa tingin ninyo yung pwedeng pumalki PBBM na itutuloy yung ginagawa ng ating presidente? No, kung si Lenny yun, handa ba kayo sumuporta kay Lenny? Diba? So, sino ba si First Lady Lisa Marcos? Politician ba yun? Hindi naman kasi siya politician. Diba? So, yan, no? So, napaka-interesting po nito. So, mga kababayan, no? So, kita po tayo ulit. Ulitin ko lang, no? Kita ulit tayo sa 3 araw na rally po, no? Na mangyayari po sa harap ng Senado, no? Kita tayo doon. Okay? Para ipa-impeach si Sara! So, yan. So kayo mga kababayan, no, ano nga po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon, may nagme-message. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi man kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye. So salamat po. Wait lang, patayin natin to, no? So shoutout po sa lahat, ha. Salamat po.